Hello guys, good morning. Isa na naman to sa mga sit-down vlog natin for this morning. Kakaloka! Ayan, kaka-sit-down vlog ko lang kahapon. Ayan, medyo nakaano na naman ako. Kasando lang kasi pag matutulog, gusto ko, feel ko lang na parang nare-relax yung katawan ko, yung muscle ko, yung pag nakasando lang ako matulog. Kung dati, nakahubad ako matulog, I mean, half naked, pero parang yung ko, hindi masyadong relax. So, okay na to na merong konting damit pero nare-relax-relax yung katawan ko. Kayo, paano ba kayo matulog, mga kunars? Nakahubad ba? Or baka full clothing kayo? Char. Ganda na ng panahon ngayon, in fairness. Spring na. Uy, gala naman tayo, no? During spring. Siguro, sa Sunday, tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon sa labas. Ngayon, sit-down morning vlog muna tayo. Longganisa na ako mismo yung gumawa. Chicken, egg, scrambled egg, avocado, tsaka merong mayonnaise na onte on the side. Purely protein in the morning. So, nagiging parang siya. Nagiging mas maganda yung tulog ko, nagiging mas okay yung pagtulog ko sa gabi. Tapos, basta lang nag-improve ng onte yung muscle ko. Meron ang isa, nagba-bodybuilding ba daw ako? Bodybuilding ba yung tawag doon? Nag-gym lang naman ako eh. Gym lang. Para para ma-relax. Wala din kasi ako masyadong hobby. Nagba-badminton ako before, pero bago pa yun. Matagal na. Bago pa ata ako nag-abroad. Yun yung parang sport ko before. Gusto ko ng badminton, pero parang di ko na yun. Bet ngayon. Puro jeep. Para makakita tayo ng mga apam sa Joke lang yun. Di talaga ako malandi. Ayun. Pag-usapan naman natin sa ating sit-down vlog, mga beshi, yung ating yung ating mga kunars dito na mga lokal. Yung mga nakakatawang pag-ugali ng mga siyalak. Diba? Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko para pag nandito na kayo, hindi naman kayo yung parang, hindi kayo manibago or magulat sa mga nakakatawang pag-uugali ng mga siyalak na yan. Unahin na natin itong paasa. Guys, parang love lang sila, day. Madami ring paasa at pa-fall. Parang love lang ang mga puti dito. Imagine niyo, pag busy na ako, sasabihan ako ng, I will check your blood sugar, I will do this, I will do that, I like you so much, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Gawin mo na lang kung anong maitutulong mo sa akin, hindi yung para ang dami pa niyang sinabi, yung parang pagmumukain kang marami kang backlog o kaya parang pagmumukain niya yung sarili niya na marami siyang gagawin. Pero i-announce pa talaga sa radio as in, I will do this, I will ang daming sinabi. Tapos para lang siguro marinig ng church na nagtatrabaho siya as a float ED nurse. Kasi yung float ED nurse namin, hindi siya galing sa taas. As in, emergency department nurse siya. Ako na po float din ako. Pag float ka, either nagko-cover ka ng break o tumutulong sa iba. So meron talaga kaming ganun. Especially kapag merong excess staff. So, ayun, sasabihin niya, naranasan ko talaga to nung nasa non-critical ako, sabi, I will get blood for this, I will get RBF, shalak. Natapos na lang ang isang oras, magbe-break ka na lang, walang nagawa. Alam niyo kung anong ginawa? Dinischarge lahat ng mga pasyente ko, nilinis ang mga, para malagyan ako. 'Di ba? Para malagyan ng pasyente, malagyan ng medic, nakakaloka siya lang, 'di ba? Para masulit at para mapagod si Kan. O, 'di ba? Kakatawa, no? Imbis na tumulong,
'Diba? For me, in my own opinion, yung pagdi-discharge ng pasyente, ibigay mo na sa primary nurse kasi ano siya, parang siyempre, yung primary nurse yung nakakaalam ng buong history ng pasyente, kung anong ginawa, anong lahat. So, pag magdi-discharge na kasi, merong mga discharge teaching, discharge instruction. So, mas well competent or well knowledgeable yung primary nurse na humahawak ng pasyenteng yan kesa sa'yo. In terms of that patient naman, hindi naman general, 'di ba? In terms of that particular patient. 'Di ba? For me, makakatulong ka as a float nurse in pag-EKG. Gawin mo yung yung mga pag-EKG, pagba-blood work, pero ayaw nilang gawin yun, day. Tapos i-announce pa talaga sa radyo din na pero wala namang ginawa. Shalak. Na-stroke na sa kakasalita, pero wala namang ginawa. Shalak. Ayan, tapusin na natin doon yung ganong qualities. Pangalawa, tamaran. Mga lisuan, mga saitan. As in, ito, ganito, mga tamaran. Imagine ninyo, di ba sa emergency department, ang namin is come and go yung mga pasyente. So, kapag meron kang discharge, lalagyan ka na naman. Kapag meron kang discharge, lalagyan ka na naman. Imagine niyo yung mga yung mga kasama naming lokal dito. Besh, gusto pa nilang i-discharge yung pasyente mo kesa sa pasyente nila. Imaginein mo, alerto pa sila sa pag-discharge ng pasyente mo kesa sa pasyente nila. Mga shalak talaga. O diba? Ang sarap hambalusin ng ng balde. Ang sarap hambalusin ng balde at saka ng char. Mga shalak. Pagbanggulo na dingding. Diba? Makashalak talaga, day. Mo pipisan larain si mood. Shalak! Joke lang yun. Alam nyo namang mabait ako. Char. Ayun, mga tamaran. Tapos kung minsan, dati, alam nyo dati, yung namin, paano pa-receive yan parati, ayaw talagang mag-work, lalo na pag may nakita nilang mga Pinoy, nakuday, as in, yun talaga yung nila, aabusuhin, i-etchusin, kekelmehin, naku, buwisit, yung papagurin. Sa namin, sa lugar namin, o kaya sa area namin ngayon, sa emergency department, syempre maraming lokal at mga puti dito. So, ang nangyayari, talaga yun, parang sasagarin ka talaga ng bonggang-bongga. Diba? Tapos, ito pa yung nakakainis sa iba. Imbis na tingnan or i-open yung system kung ano yung kailangan mo, ang gagawin, i-ask ka talaga sa radio, what do you need? What do you need? What do you need? Oh, ba't di mo kaya tingnan yung chart kung ano yung maitutulong mo, day? Nakakaloka, no? Mga siyalak talaga, day. Isa yan sa mga pinaka kinaiinisan ko. For me, as a float nurse, dapat dapat sensitive ka sa needs ng iyong mga kasamahan. Kasi, busy na yan sa pag-aasikaso ng iba. Tingnan mo yung chart o yung system kung ano yung mga kailangan niya pa, hindi yung mag-a-ask ka pa. Siyalak, no? Tapos, eto pa. Nangyayari talaga ito, unfair. Paulit-ulit ko na itong nasasabi sa mga vlog ko. Yung pagiging unfair, halatang halata. Unfair sa ng mga assignment. As in, grabe. Sobra, pag sa amin mga international, as in, hindi patas.
Hindi patas, besh. Ang dami na nagsialisan. Ako na lang yung natitira. Tsaka si Beshi. Tsaka yung iba. Diba? Tapos bida-bida pa. Lalo na yung mga bago pa lang. Yung kakatapos pa lang mag-aral. Yung ang panakaubos nag-school, simpangadji nila. Nursing na astagfirullah al-ajim. Siyalak. Mga ang panakaubos nag-school biyayaon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saitan. Kaat. Di ko na dyabe, di na ko makapamong yaon. La. Kalam. Ay, rayang. Bang magpanaw ha area, kung maglakad sa area, pangandal mo, mga hinda Albert Einstein, kinda Kwan, kinda Charles Darwin. Na! Hay, rayang. Woo! Mga scientist, yung utak. Lang mo, mga scientist katantan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kaya kangog ba? Kasi hipo kasi si mga new grad. Inkwan na mo biyayaon, lugar na mo biyayaon. Pagubos, pagkatapos, edi, mga yan sila, mga bago nakaubos nag-school. Kakatapos lang mag-aral. So, yung mga rate, si mga yan, mga lang, mga 30 lang, mga 31, 32, mga ganyan. So, mababa. Dati, ang namin, inkwan na mo, OT crisis na mo. Aside from, di ba, pag nag-OT kami, 1 hourly rate plus night differential or PM differential plus pa yung time and a half. So, yun, fix yun. Pero yung additional na incentives, 50% na crisis, parang crisis pay ang tawag doon, 50%. So, 50% ng ng additional pa yun. 50%, kunyari, yung pay rate mo is 50, times and a half is 75 kapag nag-OT ka beyond your schedule. So, 75 ka na per hour. Tapos, plus pa yung PM differential, mga ganyan. So, ang OT rate mo, umabot yung kung $50 ka ha, umabot siguro ng mga 80, 90, mga ganyan. Tapos, plus pa ng half nun ay 50%, 50% ng sahod mo. So, aabot ka talaga ng bonggang-bongga kapag nag-OT ka. Kaya, ayun. So, since ang mga new grad ay ang 50% nila ay lang, siguro mga 15, 14, mga ganyan lang. Bes, ang ginawa ngayon ng ang pinagpantay-pantay lahat. Hindi na ginawang 50%. Ang ginawa, since marami sa kanila ng mga puti, ganun yung bigayan or ganun yung sahod. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hinang dayang kuan flat 20 pakatan basta RN na. Isun na loki, edi kami basta ba pabor hadya kanila katantan, siyalak na kami na loki kasi more than 20 magkakawa na mo. Hakuha na niya additional incentive pay. Napag-sibo da kanila. Nasibo undaya nga mga experiencers si pambago pa lang ay nabukon kuam patas. Halata yung pagkakuam, pagka kabaan nila, kanila, nakakalamang tuod sila. Sila talaga yung grabe. As in, sobra. Kaya mig na talaga kami. Mig na. Bunal na yan. Bunal na yan kan. Kaat. Siyalak tuod. Sabi lang na.
Oras na ba? 10:56 na. Guys, dito na natin tatapusin itong ano na to. Marami pa akong ikukwento sa inyo about sa mga nakakatawang mga pag-uugali ng mga ng mga puti dito. Pero wala na, day. Malilate na ako. Excited pa naman akong pumasok kasi duty si Beshi. Mag-aano na naman kami, tandem. Siyala. Sana lahat sa inyo ay nabibigyan ko ng inspirasyon o kaya ng motivation na yung ma-experience man o walang experience dito. Kasi sometimes, darating at darating yung time na parang naano kayo, parang natatakot kayo pumasok sa ospital o kaya na very traumatic or very fearful talaga na mag-start dito ng bedside nursing. Pero kaya nyo yan, guys. Pag nakakaramdam kayo ng takot or pangamba, always remind yourself na kung hindi naman kayo papasok, hindi kayo sasahod. At pangalawa, pag nasa area na kayo, wag lang kayong gagawa ng mga something na in doubt kayo or hindi nyo alam. When in doubt at hindi alam, always ipagbigay alam sa charge. Sabihan nyo yung inyong colleagues na hindi kayo comfortable na gawin yung ganong procedure. Para wala kayong pagkakamali or iwas kayo sa medication error, iwas kayo sa pagkakamali. 'Di ba? Kasi kapag nagkamali kayo ng bonggang-bongga, tapos na-harm yung pasyente, abay negligence or malpractice or whatever, or makamademanda pa kayo ng ospital or ng pasyente ninyo. Okay? So just always be careful since tayong lahat ay nasa bedside. Thank you so much. Bye-bye. Shut up.